Masama po ba magpautang with konting interest? Sige, sagutin natin to. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, marami na ang nagpapautang. Businessman, lending, online loan, o simpleng tulong sa kaibigan. Ngayon, lilinawin natin to ng malinaw at walang halong takot. Sa Old Testament, bawal ang usura or lavish na interest. Exodus 22 verse 25, ipinagbawal ang pagpatong ng interest sa mga mahihirap na Israelita. Bakit? Dahil inuubos ng mayayaman ang mga mahihirap. Ginagamit para mang-abuso, hindi para tumulong. Ibig sabihin, hindi kasama dito ang business lending, commercial transaction, or investment. Ang pinagbabawal ay ang pagpapahirap, hindi ang pagbibigay ng interest. Ngayon, punta tayo sa New Testament. Walang sinabi ang New Testament na bawal ang interest. Ang tinuturo ay, do to others as you want them to do to you. Luke 6 verse 31. Kung ang interest mo ay makatarungan, hindi nananamantala, hindi nagpapalubog sa utang, at malinaw sa naghiram, hindi ito kasalanan. Pero kung overpricing, pang-aabuso, pinapahirapan ng mahihirap, pinagkakakitaan ng kahinaan ng tao, masama ito sa mata ng Diyos. Proverbs 22 verse 7, ang may utang ay alipin ng nagpapautang. Hindi ito bawal, warning ito. Ang ibig sabihin, huwag gawing pang-aalipin ang pagpapautang. Huwag mag-set up ng interest para bumagsak ang tao. Kung magpapautang ka para tumulong, magpatakbo ng negosyo, magbigay ng maayos at fair na service, at may maliit at makatarungang interest, okay ito sa harap ng Diyos. Pero kung nagpapautang ka ng pera para manamantala, manggipit, magpahamak at pahirapan ang kapwa, mali yun. Hindi dahil sa interest, kundi dahil sa intention. Hindi masama magpautang ng may makatarungang interest. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso, hustisya at integridad. Bilang Kristiyano, magpahiram ng may honesty. Magpatong ng interest na tama at hindi mapang-abuso. Igalang ang nangangailangan at itanong sa sarili, nakakatulong ba ako o nakakapinsala? Kung nakakatulong ka at tama ang puso mo, pinagpala ito ng Diyos, hindi kinukondena.